The pursuit of the prestigious title of being Miss San Beda didn't end at winning the crown. It is an unending journey of representing communication and media studies in San Beda College Alabang in the fight for inclusive education for Filipino children. But education does not only pertain to the enhancement of knowledge and of skill. What's most important is leading children to Christ, helping them grow up in love, prayer, obedience, and community. We are the worship center for the nation, a team that I grew up in. I started off as one of the kids na tinuturuan lang din dito until I turned 12 and became a teacher myself, traveling with like-minded volunteers who see the importance of sowing the seed in our youngsters in hopes that they carry humility and the desire to continue learning until their adulthood. Hi! Ako si Iman, isa sa 42 na volunteers dito nga po sa DVBS o Daily Vacation Bible School na ngayon ay tinatawag ng Summer Camp. Sa ngayon, andito po tayo sa bukirin ng Gusing Norte sa Naguilian, La Union, na tahanan para sa 19,936 na kabataan. Karamihan nga po sa kanila ay anak ng ating mga magsasaka ng palay, gulay, mais, at ang mother tongue po talaga nila dito ay Ilocano. We stay in our locations for a whole week to do field outreach. It's like church summer school where we teach our students the basics of reading, writing, and stories from the Bible, explaining scripture and verses and how to build a fruitful life founded upon it. Our desire is for children not only to know Jesus, but really to build a lasting relationship with Him. Ito yung mga ginagawa natin para sa Panginoon, wherein tinuturuan natin itong mga bata na to. Nandyan na ang mga pagsusulat, pagbabasa, but the thing is, ang pinaka-focus ng summer camp na ito is para mataniman ang mga bata sa kanilang mga puso ng salita ng Panginoon. Yes, at hindi rin biro ang gastos dahil free natin na pinapakain itong mga bata at sa kanilang snacks, sa kanilang mga kakainin sa lunch. But with the help of God, I know ilang years naman na natin ginagawa ito. Naniniwala ako sa kakayahan ng Panginoon na God will always provide. Siyempre, dahil nga pupunta tayo sa ibang mga lugar, siyempre, iba yung kultura nila na nakasanayan at iba yung kultura na nakasanayan ko. So, merong tayong tinatawag na parang cultural barrier. Ayan, na kailangan nating ma-break. Para sa akin, one of the best fulfillment is that makita ko yung dati kong estudyante ever since na nagturo ako, na nagtuturo na rin. Na sila na rin yung nag-share ng Word of God. Actually, nangyari na to. Meron ako isang estudyante from Baguio City, si Roy at saka si Brents. Naging estudyante ko sila ng DVBS. 11 years old ata sila noon or 12 years old kung di ako nagkakamali. And then, tumagal. Siyempre, tinuruan lang hanggang naging parte sila ng WCN. Na-mold sila ng WCN and now, kasama ko na sila nagtuturo dito sa BBS. Kapag ang Biblia ay isinishare natin sa mga kabataan, binibigay natin ang buhay at kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo sa bawat kabataan na nai-encounter o nahahawakan natin. I'm really grateful that San Beda and Beda.com has entrusted me a platform for me to share initiatives that I feel strongly about. Sa totoo lang, hindi biro ang trabaho sa dakong ito. Mainit, nakakapagod, simply not being in the comfort of your own home. And most importantly, making sure na yung mga bata ay may napupulot na makabuluhan. But one of the things that make the work lighter and much easier is really the community. We're very blessed na even the LGUs are very cooperative. Kahit man yung mga magulang ng mga estudyante namin, very encouraging. They're all in for their children to attend. At kahit yung locals. Many times we've received donations sa mga kapitbahay ng church dito na nagbibigay sila ng pakilo-kilong karne ng baboy, karne ng manok. Minsan nga kahit buhay na manok para kami na yung kakatay. Mga snacks para sa mga bata, mga ani ng gulay sa gulayan nila. So really, it's the community helping out in the very little ways that they can.
Isa na rin dito si Lola Babeng na every year she opens her doors, she opens her home to accommodate volunteers pag hindi na nagkakasya na maglatag sa church. At yung mga apo niya, syempre, ay nag-a-attend din sa kanila naging estudyante ko sa summer camp. Agyaman kami ta nasaya at latay iti da ito yung mapaspasamak kung aramidin iti da ito yung grupo. Uray no paagyam-yaman na kiniapo talaga nga uray no makita yung klase ti balay mi nga talaga nga nasa puso talaga nga agyam-yaman kami kalagiti kakabsat mi nga aga po iti bagyo uray sinno nga umay kat welcome da nga talaga dito. This is why I also see the importance of Beta.com's work of CMS, that through media and storytelling, we have the power to echo stories of communities and living testimonies that show the grace of God. Because it's not just my or our narrative, but the stories of the coming and capable generation. Still, there are many seeds to plant and so many hands needed. Let us use our gifts and continue to stand above the rest, that in all things, God may be glorified.